bulgar. At halos iluwa ang buong katawan niya. Kitang-kita raw ng dibdib niya na maging ang mapaputi niyang hita. Masyadong confident si Rian sa sariling katawan, kaya't sigurado kahit sinong lalaki matitikiman sa kanya, lalo na't alam niyang buntis ngayon si Ella. May mahalaga lamang siyang gagawin. But he told me to handle these matters with you. Kinagat niya ang pang-ibabang labi, tsaka nilapitan si Blake. What matters? Ngumisi si Blake at saglit na tiningnan ang bulgar na babae sa harapan. Alam ba to ng kapatid mo? Naihawak ni Blake ang kamay sa ulo. Mas lalo siyang nahihilo. Tumatalab na ba? Nakainom ka siguro kahit mas mabilis sa naging pagkalat. Pumipintig ang ulo ni Blake na muntik nang magpagewang-gewang. Kinuha naman yung oras ni Rian para yakapin ang lalaki at alalayan pa upo sa couch. Hindi siya nito matutulak ngayon palayo. Nawawala sa wisyo ang isip ni Blake. What a cheap trick. Putting some drugs in this whole goddamn room? Who cares? As long as I can get you, Blake, I will do anything. There is no Ella in here right now, just you and me. Diniin na Rian ang katawan kay Blake, saka nilapit ang mukha sa labi ng lalaki. Sino nang panalo ngayon, Ella? Tingnan lang natin kung sinong uuwing luhaan. Miss Guevara, Mr. Kim. Medyo mugto pa ang mga mata ni Ella na makita si Mr. Kim. Inahanap niyo si boss, no? Hindi Masama pa rin ang loob niya sa lalaking yon. Napaka-OA. Magagabi na't di pa rin umuwi ang hayop na si Blake. Ganon ba siya kagalit? Pwes ako din galit. Kaso ang pinagkaiba namin, hindi ko naman magawang umalis. Sus? Mapang-asarang ngiti ni Mr. Kim na magbigay sa kanya ang susi. Pumunta si boss sa kondo ng kaibigan ni Miss Guevara. Kung ako sa'yo, pinuntahan ko na. At naku, kapatid mo pa naman ang taong yon sa babaeng naghahabol kay boss. Humigpit ang kapit ni Ella sa susi, nahawak. Rian, huminga siya na malalim at pilit nang ngumiti. Salamat, Mr. Kim. Iahatid ko na kayo ni Miss Guevara. Agad na tumango si Ella. Kahit pa kinakabahan siya sa hindi malamang dahilan. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Di na ma-traffic sa labas kaya narating agad nila ang condominium. Ipidikit nila ang mga ID na patunay na tauhan sila ni Blake, ngunit hindi pa rin siya pumayag ang mga gwardya. Hindi ko talaga po pwede. Ang sabi kasi ni Ma'am Lauren, may mahalaga silang gagawin ngayon at walang balak na magpapasok ng bisita. Nagtagis ang bagang ni Ella. Lauren naman? Matagal niya nang pinagtitimpian ang higad na iyon. Galit niyang binuksan ang pintuan ng kotse at saka lumabas. Pumasok siya nang walang pasintabi sa loob kaya't akma, pipigilan siya ng mga bantay at tinaasan niya to ng kilay. Sige, subukan ninyo. Subukan niyo at siguradong ipagliligpit ko kayo kay Montreal. Napatras sa mga gwardya dahil sa masama niyang titig, maging sa banta niya. Naghahamon ng titig niya kahit nagtingin na ng mga gwardya. Pero, Mr. Kim, pigilan niyo mga yan. Sigaw niya kay Mr. Kim na kasamang 3 bodyguards na nagsilabasan na sa ikalawang sasakyang dala nito. Pagkatapos noon nagmamadaling nang umalis si Ella, mahigpit pa rin ang kapit niya sa susi na bumabaon sa palad niya. Lakatakbo ang ginawa niya kahit pangabuntis siya. Anong room? Iba ang kutob niya? Tinignan niya ang susi at ang nakalagay na numero doon, 104. Saan siya magsisimulang maghanap? Napakalaki ng condominium na to. Ma'am, may kailangan ba kayo? Tarong ng isang janitress na napadaan sa hallway. Natigilan to na makita isang magandang dalaga sa labas na mangyak-ngiyak. Mukhang nagdadalang tao pang babae. Saan ho ba ang room 104 dito? Sa 4th floor po, ma'am. Maraming salamat ho. Aniya at saka naglakad papuntang elevator. Panay ang inhale-exhale niya dito dahil tila mas bumabagal ang pag-ikot ng mundo ni Ella ngayon. Bumukas ang elevator kaya't agad siyang lumabas. Hinanap niya ang kwarto na natagpuan yon sa gitnang bahagi. Pinakiramdaman niya na muna ang loob. Dinikit niya ang kanyang tenga sa pinto at kunot na kunot ang noo habang pinapakinggan kung ano ang meron doon. Wala naman ang taong napapadaan sa malaking hallway at hindi siya mapagkakamalan na baliw. Kinuha ni Ella ang susi, tsaka pinasok sa saradura ng pinto, tsaka nanginginig yung pinihid. Blake! Namumungay ang mga mata ni Rian habang nakatungo si Blake. Nasa ibabaw niya ang nakaupong lalaki. Alam ko kung gaano ka nagpipigil. Kaya ko ibigay sa iyong pangangailangan na hindi mo mabibigay sa ni Ella. Lumakbay ang palad ng babae sa dibdib ni Blake, pababa. Matagal na kitang gusto,
Pero bakit si Ella pa rin ang hinahabol-habol mo? I'm here all the time. Blake? Shut up! Ipinilig ni Blade ang ulo at mahigpit tinawakan ng palapulsuhan ni Rian na napaigik sa sakit. Tila ba mababali ang kamay ng babae dahil sa higpit ng kapit ni Blake. Huminga na malalim si Blake at tinignan ng babae na nasa harapan. Bakit si Ella? Sino ka para ikumpara mo ang sarili mo sa kanya? Kahit naduro ng paa ni Ella, hindi mo maabot-abot. Mas sumigpit ang hawak ni Blake kay Rian. Stop blubbering and shut your mouth, trashy bitch. Ano bang nagustuhan mo sa kanya na wala sa akin? Ang babaeng yon. Hindi nga siguro alam ng babaeng yon kung anong salitang pagmamahal. Ang pinaka-importante lamang kay Ella ay kung paano siya kikilalanin ng ama niya. Sinasayang mo lang ang damdamin mo sa kanya. Bakit di lang ako? Nagpumiglas si Ella. Si Rian, sa hawak ng lalaki ng ito mismo ang kusang bumitaw. Pagbalagbag iyon kaya't halos mapaupo siya sa sahig sa sobrang lakas at pagkakabitaw tito sa kanya. You're really disgusting that I cannot even utter your shitty name. Nagtatagis ang bagang ni Blake dahil may tatamaan sa parte niya tungkol sa sinabi nito. Nagsimulang magluha ang mga mata ni Rian. Bukod sa masakit na kamay, nasasaktan din at nadudurog ang buo niyang pagkatao. Naikayom ni Rian ang mga palad. Paano may lakas pa si Blake kung naaamoy nito ang kwarto na puno ng droga? May gamot yan na tinago ni Rian sa drawer. Uminom siya ng kaunti para hindi mawala ng sobra sa sarili, ngunit ngayon nakakaramdam siya ng konting init sa katawan kaya't ginitian siya na matamis ni Blake. Binukas niya ang tali ng lingerie ng suot nito kaya halos tumalikod ng buong dibdib niya. Let's just do it. Baka kung sakaling may mangyari sa atin ay magustuhan mo rin ako? Pinunasan niya ang mga luha tsaka muling gumapang sa katawan ni Blake na nagsisimula ng pawisan na magulang. Maging ang tenga nito ay namumula na rin. Kinuha niya ang kamay ni Blake at nilapit sa sariling dibdib, ngunit hindi yan maitaas na Rian. Bagkos tinutulak pa nga siya nito, palayo. Kahit nanghihinat na apektuhan ng gamot ang lalaki, wala itong balak galawin siya. Napangiti na mapait si Rian. Wala rin siyang nakikitang pagnanasa sa mukha ni Blake. Bakit? Because I am not her? Halos bulong na ani niya. Pinanghihinaan siya ng loob. Andito na siya sa pinakamababang posisyon ng buhay niya, ngunit tinanggihan pa rin siya ni Blake. Yes, because you are Nutella. Diretsahan at malamig na sagot ng lalaki. I can be her. I can do better than her. Kaya kong gayahin lahat ng gusto mo sa kanya. Mas gagalingan ko. Handa akong gawin ang lahat, Blake. Mangiyak-ngiyak si Rian nang yakapin si Blake. Kaya mong gawin ang lahat? Tumaas ang sulok ng labi ni Blake. Umalis ka at huwag mong pakita sa harapan ko. Kung gusto mo, tumalon ka na lang din sa building at magpakamatay. I don't care. Masyado kang desperada. Lukot na lukot ang mukha ng lalaki at hindi makagalaw na ngayon. Kung maaabot niya ang bote ng nasa lamesa, handa niya yung inhampas sa ulo ng babaeng ito. Nandidiri siya sa katawang nakapulupot sa kanya. Hindi naman pagmamayari ni Ella. You really love her that much? Puro ng sakit at pagkangiwi ang mukha ni Rian. Natigilan saglit si Blake. Natawa ng pagkaksirian. Wow, Ella. Anong klaseng manhika ang meron ka? Mas matagal mo ako nakasama. Bakit si Ella? Blake. Nagsalubong ang kilin ni Blake. Kailan ba matatahimik ang babaeng to? Kailangan niyang makagalaw at makalis sa lugar kung may pagkakataon pa siya. Kung may mangyayaring masama, tiyak na katapusan na talaga nila ni Ella. Isang malakas na galabog ang nagpatigil kay Rian. Pareho silang napatingin sa pinto at nakita doon si Ella. Kaya tabang walang atensyon ng babae kay Blake, ang inipong lakas ni Blake kanina ay ginamit niya para maitulak na malakas si Rian na nawalan siya ng balanse at naitapon papalayo sa lalaki. Nakailang mura si Blake. Hindi siya makatiyatay, magagawa lang niya ang tingnan si Ella sa malamig ang tingin sa kanila. Ella, nabuhay ang mga salitang kaba sa buong sistema ni Blake na makita ang itsura ng mukha ni Ella. Habang si Rian ay matagumpay na nangisi kahit pamasakit ang katawan dahil sa naging pagtilapon palayo. Nakita naman ni Ella ang posisyon niya kanina. Maging ang suot niya ngayong damit hindi normal. Kaya niyang siraan kahit papano si Blake dahil kilala niya ang ugali ni Ella. Malakas to sa labas ngunit di ganon katibay ang loob ng dating kaibigan. Ella, mali ang iniisip.
Di pa man natapos ni Rian ang sasabihin, nilapitan na siya ni Ella. Isang malakas at nakakabinging sampal ang ginawa nito sa kanang pisngi ni Rian na napaawang ang labi dahil sa gulat. Ella? Gigil ang mukha ni Ella nang patamaan mo rin na isang malakas sa sampal ang kaliwang pisngi ni Rian. Dumugo ang gilid ng labi nito dahil sa lakas ng sampal ni Ella. What the hell is wrong with you? Galit na sigaw ni Rian nang makabawi. It is not my fault that Blake and I almost. Hindi pa nakontento si Ella at muling sinampal si Rian. Ang patayo na sanang babae ay muling napaupo sa sahig. Di na nito naramdaman ang sariling mukha dahil sa sunod-sunod na sampal na ibinigay ni Ella. Ikaw pa may ganang magalit, Rian? Dinuro ni Ella ang higad na nakasalampak sa sahig. Nung ginagawa ba ako na ilang beses, may narinig ka ba sa akin? Wala. Alam ng lahat ang kagagahan mo, Rian. Pero hindi kita kinongkomprenta, pero sumusobra ka na. Nanginginig siya sa sobrang galit. Kahit pa nakita niya nang namumulat bahagyang magana mukha ni Rian, nang gigigil ka pa rin siya? Anong maling nagawa ko sa'yo, Rian? Akala ko ba kaibigan kita, pero ikaw mismo nagpahamak sa akin? Nangihina ang boses ni Ella habang titig na titig sa kaibigan na nakasalampak at nakayoko sa sahig. Akala mo hindi ko alam na ikaw mismo nagsabi kina mama ng tungkol sa pagbubuntis ko? Dahil sa iyo muntik nang mamatay ang anak ko. Kaibigan. Nasaan ang pagkakaibigan doon? Rian? Dahil ikaw ang sumusobra na. Tumayo si Rian mula sa pagkakasalampak. You're oh so perfect, Ella, while I am just nothing. Palagi kang umaaktong disappointed tuwing may achievements ka sa buhay mo, while me, I barely even managed to climb by your side. You have your good looks. You are talented. Everything that I want is already in you. Lahat ng ginugusto ko napupunta sa'yo, including Blake. Umiiyak na anito. Simula't umpisa, nakatayo lang si Ella sa harapan ni Rian. Masasalamin sa mga mata niya ang sakit. That's it? Kaya't ginawa mo to kahit pa alam mo kung ano na ang meron kami ni Blake? Puro na lang ikaw. Palagi mo na lang pinapakita sa akin na mas nakakaangat ka. Dinuro niya si Rian habang humahagulolto ng iyak. Palagi mo ako natatakpan, Ella. Simula pa noon, I felt like I'm just a trash each time I'm with you. Pakiramdam ko wala akong kwenta sa tuwing nandyan ka, na isa na akong basurang tuwing tatabi sa'yo. Ella, simula na makilala kita, hindi ko nakikita ng iba. Palagi na akong second choice sa lahat ng bagay. Puno ng galit ang mga mata nito. Yun na nakakainis kasi masyado kang pa-victim. You are my friend, my best friend. I love you but I'm envious of you, and that's why I came to hate you. Friend? Best friend? Tila mas lalong dinurog ng salitang iyon ang puso ni Ella. Kung talagang kaibigan ang tingin nito sa kanya, sasabihin nito ang hinanakit nito ng personal at di siya sasaksakin patalikod. I'm sorry kung after all these years we've been together, yun lang palang tingin mo sa akin, na may ganyan ka palang tinataong hinanakit. I'm sorry kung maging pabikta man ako, pero the truth is, masyado lamang talaga akong clueless sa ginagawa ko. Yes, you are my best friend, Rian, so how come? Umikot ang mapait ng ngiti sa labi ni Ella. I'm sorry kung gano'n na palang tingin mo sa akin. Simula na magkasama tayo. About achievements, I did not mean to make you feel like that. I'm disappointed just because I know my father won't be satisfied and proud. That time, I'm still aiming to impress and make my family love me. Having you by my side each time I hide my tears, ease my pain, Rian. I thought you're the gift that God gave me. Nag-crack ang ngiti ni Ella sa labi. Napatulala ng bahagya si Rian dahil sa narinig. See? Ako ang humihingi ng tawad sa ating dalawa. Kahit gaano pa kalaki yung naging kasalanan mo sa akin. Pero kahit kailan mong pakababa ng ganito, kung pwede mo naman akong kausapin ng masinsinan. Pinasadahan niya ng tingin ang kawalan ni Rian. Puro yun ang pangmamaliit. Niyakap na rin ang sarili at tahimik na umiyak. Tama, kahit kailan hindi niya maikukumpara ang sarili kay Ella. Pero mas nauna mo na akong mahalin siya, Ella. Wala tayo sa karera, Rian. Kung sino mang nauna o nahuli, basta't siyang pinili, anong laban mo? Pinunasan ni Ella ang basang mukha dahil sa pag-iyak. Kahit magmakaawa ka pa o lumuhod, hindi ko ibibigay sa'yo si Blake. Hindi siya gamit na po pwedeng hingay na lamang. Rian, aniya at saka ito tinalikuran. Kinuha ni Ella nakitang pitsel sa table, tsaka muling nilapitan si Rian. Nasa na ang pinagsamahan natin, Rian? Malamig at walang nakikita
na emosyon sa mga mata ni Ella nang magsalita. Binuksan nito ang pitsil at isinaboy ang laman kay Rian na napaatras. Yan, baka sakaling marinisan niyang marumi mong katawan? Walang imik si Rian na nanghihinang napasalampak sa sahig. Sakalang tinignan ni Ella ang lalaking nasa couch noon. Mulat ang mga mata nito nang tingnan siya pabalik. Blake, tara na, at baka kung ano pang karumaldumal na krimen ang magawa ko sa kanya. Napatango si Blake at dahan-dahang tumayo. Inalalayan siya ni Ella ngunit hindi niya tinoon ang bigat sa katabi dahil baka mapano na ito. Tahimik lang silang lumabas patungong elevator. Medyo natatakot din si Blake sa hindi niya malamang dahilan, lalo na nga't walang imik si Ella hanggang sa makababa sila. Namumula pa rin ang mga mata nito pero malamig pa rin ang mga iyon. Mabutit nagising ang diwa ni Blake sa kalagitnaan ng pagsisigawan ng dalawa. Gusto man niyang tanungin si Ella tungkol sa mga salita na sinabi nito, pero parang hindi pa ngayon ang tamang oras. Baka kung magsalita siya ay mapatay lang siya nito. Napasulap si Blake sa malaking tiyan ni Ella. This is too much. Is she alright? Inalalay ni Blake si Ella at di naman siya pinagtabuyan ng dalaga. Si Rian naman ang naiwan sa loob ng kwarto na panay ang hikbi at pag-iyak. Nakasapo ang dalawa niyang kamay sa mukha. Let's be friends forever, okay? Everything will be fine, Rian, because I'm always here for you. And you'll be the same for me, right? Anang nakangiting si Ella. 8 taong gulang sila noon at nasa park. Nakaupo at umiiyak si Rian habang nasa tabi nito si Ella na nakalahad ang kamay. Napakasi at napakaliwanag na ng ngiti nito, kaya't namamanghang tinanggap ng batang Rian ang kamay ni Ella at saka tumango. Yes, stop crying na. Then we'll play. Masuyong pinunasan ni Ella ang mga mata ni Rian na natigil na sa pag-iyak. But why are you crying? My mommy and daddy won't attend our parental meeting today. They're always so busy. I wish I had older siblings. Malungkot na sagot nito. What? Tila nagugulat nilagay ni Ella ang dalawang palad sa bibig. Me too. Kumunot ang noo ni Rian. Bakit naman parang masaya ka pa, Ella? Humagikik ang batang si Ella. Because I am used to it. Kibit balikat nito at saka hinila si Rian papatayo. Tara na, ang dami mo namang drama dyan. Ang pangit-pangit mo na. Are you not my pretty Rian anymore? Malakas itong humagalpak kaya nahawa si Rian tsaka nakipagsabayan ng tawa. I'm sorry. I am sorry, Ella. I'm sorry. Paulit-ulit at mahinang bulong ni Rian. Naninikip ang dibdib niya. That's the time na maging magkaibigan sila ni Ella. Palagi silang nasa tabi ng isa't isa simula noon. Having you by my side in each time I hide my tears is my pain. Rian, I thought you are the gift that God gave me. Ang mga salitang niya ni Ella ang paulit-ulit na umi-echo sa isipan ni Rian. I am really sorry. Dito muna tayo. Maya-maya nga ay nagsalita si Ella na kanina pang nakatingin sa labas ng bintana at walang imig. Sinenyosan ni Blake si Mr. Kim na kaagad huminto sa tapat ng resort ni Blake. Dito siya dinala ni Blake noon pagkatapos ng check-up niya. Si Ella na mismong lumabas. Nagdiretso siya sa loob at saka tinanggal ang tsinelas para damihin ng puting buhangin. Naglakad siya hanggang sa marating ang dalampasigan. Nakatitig lang siya sa pababang araw na malapit nang mawala. Payapa rin ang alon ng dagat sa ngayon. Ang ganda, no? Walang buhay ang boses ni Ella nang itanong iyon kay Blake na agad niyang sinundan. Tumango lang si Blake na tinutukdan ang paningin sa sunset. Ang dami kong gustong sabihin, pero di ko alam saan ako magsisimula. Huminga na malalim si Ella. I like you, Blake. Hindi ako magbibitaw ng mabigat na salita, pero alam kong gusto kita simula pa lang nung una. Kaya ako may gusto ka kay Rian, mamili ka na sa aming dalawa. Kasi kahit papano kaya kitang pakawalan sa sitwasyon natin ngayon. Natigilan si Ella na lumingon at makita ang nabibiglang itsura ni Blake. Namumula rin ang mukha nito at maging ang leeg at tenga. Epekto pa rin ba ito ng gamot? Aniya ni Blake sa isip dahil sa nararamdamang mainit na damdamin na pumupuno sa kanya. Nagiinit din ang mukha ng lalaki. Blake? Nakatulala ito sa kanya kaya winagayway ni Ella ang palad sa harapan nito. Mukha nagigising naman ang lalaki at agad na nag-iwas sa kanya ng tingin. Nasa araw na naman ang tingin nito. Binuka ni Blake ang mga labi
I don't believe in God, but if He did is existing, I'm thankful that He brought you upon this world. Is He saying that He likes me too? Abno talaga? I should also give thanks to my parents. Natawa si Ella. And their parents? Tatango-tangong dugtong ni Ella. Nadinugtongan din ni Blake na halatang hindi magpapatalo. And your parents' parent. You and my parent. Just your whole goddamn ancestor. That's it. Di ko alam kung ba't na ganito katalalim ang nararamdaman ko para sa'yo, Ella. But do I really need to question that? My feelings for you started from me being just interested, then attracted. And now here I am. Nagpapakabaliw at handang gawin ang lahat para sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ni Ella. Nakagat niya ang pang-ibabang labi para pigilan ang luhang nagbabadya. Wow, ang haba ng sinabi mo. That is not the point there. Okay. Tumikim si Grazela, tsaka masunurin na tumingin sa magandang tanawin. Bakit kailangan kong mamili kung una pa lang wala naman dapat pagpilian pa? Ang cheesy mo. May ganito ka palang side, hindi naman ako sanay. Ikaw nagsimula, bakit naging ako? Pareho pa sila nagkatinginan at saka nagkatawanan. Naging malambing ang titig ni Blake kay Ella. Tumango siya at tinalikan sa noo ang dalaga. Kung titingnan sa malayo ay parehong puno ng emosyon ang masasalamin sa dalawa. You know what? Hindi sa nakalimutan kita, Blake. Actually, nakita kita ng dibo ko. Masyado ka kasing gwapo kahit sino bang makakalimot sa pagmumukha mo. Umingo si Ella. Ayoko mang aminin pero kung di ikaw ang lalaki nakita ko sa bar, baka hindi ko na tinuloy ang kagagahan ko. Really? Dito sinagot ni Ella dahil malawak ng ngisi ng lalaki. Makikita ang saya at pang-asar sa buong pagkatao nito ngayon. Kalimutan mo ng sinabi ko? Ulitin mo. Yun na yun. Pumalatak si Blake tsaka inis na pinisil ang pisngi ni Ella. Napakaisip bata mo. Nangiwi si Ella tsaka tinampal ang kamay nito. Ikaw kaya yun? Nanlalaki ang mga mata niya. Gurang ka na. I am not. Sumimangot ang lalaki kaya natawa siya. Kung palagi tong ganito at di nakaseryoso baka hayahay, mabusog ang paningin ng lahat. So sino maganda? Ako o si Rian? Para kasing kitang-kita mo yung katawan niya kanina eh. Wala. Anong wala? Siyempre ikaw. Natatawang ani Blake tsaka niyakap si Ella. Napangiti si Ella hanggang sa mapahawak siya sa tiyan. Sa lubong ang kilay tila may masakit na nararamdaman. Ella? Bumalatay ang pag-aalala sa mukha ni Blake. Siguradong malaking stress ang araw na to para sa babae. Bubuhatin din sana ito ng pigilan sa ni Ella. Hinawakan ito ang kamay niya at nilapat sa tiyan ng huli. Anong gumalaw siya? Pinakiramdaman ni Blake ang tiyan ni Ella, ngunit wala siya naramdaman sa tiyan ng babae. Gumalaw ulit. Wala naman na. Nagsimulang mapikon si Blake nang sama nito ng tingin si Ella. Ito. Inawakan ni Ella ang kamay ni Blake at nilapat sa sarili niyang tiyan. Doon naramdaman ni Blake ang pagguhit ng bagay mula sa palad niya sa loob ng tiyan ni Ella. Napasingap siya at lumuhod at muling pinakiramdaman ng batas sa napupunan ng ina. He moved. He knows we don't know the baby's gender yet. Ngunit di na sumagot si Blake. Masaya si Ella dahil sa liwanag na nakikita niya sa mukha ng lalaki. You look so happy. Hinaplos ni Ella makinis na pisngi ni Blake na natalbogan na ang kanya. I am. Tingala siya nito mula sa pagkakaluhod. I love you. I like you too. Kumunot ang noo ni Blake. It should be love. Nah, I will say like for now. Malay ko ba kung bigla ka magloko sa akin? You don't trust me? Are you really asking me that? Perfect poker face na ani Ella. Umuwi na tayo? Pagod na ako? Hindi siya nagtitiwala sa akin? Mahinang bulong ni Blake na nakatingin sa papalayong bulto ni Ella.